Ngayon, now that we know the assignments, one important thing to know about is kung paano ba yung strategy ng correct. both the prosecution and the defense. Sa bahagi ko, because I've been covering the prosecution for the past 2 months after nilang matransmit yung articles of impeachment sa Senado. So, syempre, kasama sa strategy nila ay yung mag-tap or pumili ng mga abogado mula sa mga pribadong sektor na tutulong sa kanila para i-articulate yung kanilang impeachment case dito sa impeachment court sa paglilitis na magsisimula ngayong araw. Kasama dyan yung mga abogado mula po sa mga kilalang law firms. May Pecca Bar na ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nandyan din ang Kapunan Law Offices, ang CND Law sa Legal, Free Legal Assistance Group, Chan Robles and Associates, at marami pang iba. Overall, mayroon pong 15 private prosecutors na tutulong sa 11 public prosecutors. Yung public prosecutors, yun po yung mga kongresista na itinilaga para yun nga para depensahan ang impeachment case ng Kamara sa Senado. Hindi naman po bagong practice itong pagkakaroon ng private prosecutors. Actually, noong corona trial ay mayroong higit 50 private prosecutors, private lawyers na pinili, pinakausapan ang prosecution ng House of Representatives at that time para tumulong po para sa paglilitis. Bakit? Kasi limitado lang din naman talaga yung karanasan ng mga kongresista na nagsaserve bilang o magsaserve bilang private prosecutors dito sa paglilitis. Hindi naman talaga nila bread and butter yung litigation or pagharap sa korte or pagharap sa trial. If you look at the experience, the professional experience of these lawmakers, di naman talaga sila fully nakapag-practice ng abogasya. Ang kanilang main career ay politics, lawmaking, at syempre iba rin yung iba yung dynamics ng sa House at iba yung dynamics ng sa Senate. Syempre sa House, sanay silang mag-preside over committee meetings, House inquiries. Sila yung nagda-navigate ng direksyon ng diskusyon kung paano tatanungin ang mga testigo. Pero pagdating dito sa impeachment court, medyo iba yung galawan they'll come to this as outsiders. They will have to adjust to the rules of the impeachment court. Kaya grabe din talaga yung paghahanda ng parehas ng mga prosecutors. They've been catching up on readings because it's been a long time nga. Sabi nga nung ibang mga prosecutors, parang bumalik sila sa kanilang law school days. And also, they have been conducting mock trials. The burden of proof din kasi is nasa kanila. Even though may mga lawyers tayo nakausap, si Vice President Sara Duterte is not necessarily the accused. She is the respondent, and it's part of the sui generis nature of an impeachment proceeding. It is a class of its own. So mayroon pong 4 na impeachment articles. Ito yung mga allegation that will center on alleged misuse of confidential funds, alleged unexplained wealth, alleged bribery, and apparent threats to the life of President Ferdinand Marcos Jr. and his family. Marami po sa mga allegation na to, they have been out in the open for many months. Pero sabi nga po ng mga lawyers na nakausap natin, yung trial kasi it's storytelling. It's like storytelling. So basically, ikukwento mo yung kaso mo sa pamamagitan ng mga testigong hinaharap mo sa korte. Iba rin kasi yung parang pag binabasa mo lang yung affidavit, sa pag pinapanood mo yung mga testigo na pinepresenta yung kanilang nalalaman sa impeachment court. Kaya importante na yung mga prosecutors mo ay handa, hindi madaling ma-fluster, preparado, dahil the defense can interject at any time. At that's a valid legal strategy, pero ang pwedeng mangyari dyan, syempre kapag hindi ka prepared as a prosecutor, madali kang ma-fluster. So mayroon pong 62 trial dates na inalot ang prosecution team para i-presenta ang kanilang kanilang witnesses. Mahaba po ito. Nang nakausap natin sila dun sa 4 na articles, bribery, yung sinasabi ng ilang House insiders na pinaka-shaky, yung alleged misuse naman of confidential funds, yun naman yung medyo, in a way, parang medyo gasgas dahil alam natin na since 2023 pa ay na-bring up na itong issue patungkol sa
pagwaldas ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Yun namang patungkol sa kanyang hindi may paliwanag na yaman, that seems to be promising for many of nakausap natin na House insiders dahil marami pang hindi nabubulatlat sa bank records ni Vice President Sara. At yun nga, may issue patungkol sa pagbubukas ng kahon ng Bureau of Internal Revenue containing her tax records. Samantalang yung allegation patungkol sa kanyang mga babala o threat sa buhay ng Pangulo, tingin ng ilang mga House insiders, ito yung pinakamadaling maiintindihan ng publiko dahil may Zoom clip, may video clip of Vice President Sara Duterte making the threat and even saying, no joke, na nag-hire siya ng assassin to kill the President, First Lady Liza Araneta Marcos and former Speaker Martin Romualdez. It will be an uphill battle for the prosecution to secure a conviction. Pero sabi nga po ni impeachment trial lead prosecutor Jinky Luistro, ang laban ay hindi lamang sa impeachment court but in the court of public opinion.